Napansin mo ba to? Habang mas klaro at sigurado ka sa isang babae, minsan parang mas kampante siya. Pero kapag hindi ka sigurado, kapag may konting distansya, konting mystery, konting hindi ko alam kung gusto ko siya o hindi, energy, doon siya mas nagiging attached. Minsan mas nagiging obsessed pa. Bakit ganon? Mas gusto ba talaga ng babae ang lalaking hindi sigurado sa kanya? O may mas malalim na psychological reason kung bakit nangyayari to? Sa video na to, pag-uusapan natin ang psychology ng uncertainty, emotional tension validation cycle, at kung bakit ang lalaki na hindi agad nagbibigay ng assurance ang madalas mas hinahabol. Pero hindi ito tungkol sa manipulation. Ito ay tungkol sa dynamics ng attraction, value at emotional investment. Kung ready ka maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng behavior na to, simulan na natin. Unang punto, ang uncertainty ang pinakamalakas na emotional trigger sa attraction. Kapag sigurado ang babae na gusto mo siya, stable ang emotional state niya, walang threat, walang challenge, walang tension. Pero kapag hindi ka sigurado, may tanong sa isip niya, gusto ba niya ako? May iba ba siyang kausap? Enough ba ako? At tandaan mo ito, ang utak ng tao ay ayaw ng unresolved tension. Kapag may hindi malinaw, doon pumapasok ang overthinking. Kapag may doubt, doon pumapasok ang emotional investment. Halimbawa, may dalawang lalaki. Yung una araw-araw nagchat-chat, laging sweet, laging sigurado, laging present, walang duda. Yung pangalawa, minsan warm, minsan distant. Hindi cold pero hindi rin clingy. May sarili siyang mundo. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Sino ang mas pag-iisipan ng babae bago matulog? Karaniwan yung pangalawa, hindi dahil mas masama siya, kundi dahil may emotional puzzle siyang binubuo sa isip niya. Ngayon pag-usapan natin ang challenge factor. Human nature ang mag-value ng bagay na hindi madaling makuha. Hindi lang babae. Lahat ng tao ganon. Pero sa dating dynamics, mas sensitive ang babae sa emotional challenge dahil wired sila sa emotional security at validation. Kapag hindi ka agad sure sa kanya, nagkakaroon siya ng internal drive na patunayan ang sarili niya. Hindi conscious minsan. Hindi niya sinasabi na hahabulin ko siya. Pero may internal shift na nangyayari. Kailangan ko maging mas interesting. Kailangan mas maging present ako. Kailangan ipakita ko na worth ako. Doon nagsisimula ang subtle obsession. Practical example. May babae na sanay na laging siya ang hinahabol. Laging may lalaki na nagbibigay ng attention. Laging may suitor. Biglang may isang lalaki na hindi agad nagpapakita ng excitement. Hindi siya impressed agad. Hindi siya tumitigil sa mundo niya para lang sa kanya. Automatic may shift. Bakit hindi siya tulad ng iba? Anong meron sa kanya? Yung challenge na yon ang nag-activate ng pursuit instinct. At sa stoic perspective, ang lalaking hindi madaling masway emotionally ang mas may perceived value. Hindi siya reactive. Hindi siya needy. Hindi siya dependent. At ang independence ay attractive. Intermittent reward effect. Ito ang mas technical na part pero importante. Sa psychology, may tinatawag na intermittent reinforcement. Ito yung pattern kung saan hindi consistent ang reward. Minsan meron, minsan wala. At ironically, ito ang pinaka-addictive na pattern. Isipin mo ang social media. Isipin mo ang sugal. Isipin mo ang notifications. Hindi mo alam kung kailan may reward, kaya lalo kang na-excite. Ganito rin sa attraction. Kapag ang lalaki ay minsan sweet, minsan busy, minsan intense, minsan tahimik, hindi predictable ang emotional reward. At ang unpredictability ay nagdudulot ng mas mataas na dopamine response. Practical example, may araw na sobrang engaged ka sa conversation niya, deep talks, may connection. Tapos kinabukasan, focus ka sa work mo. Hindi ka cold, pero hindi ka rin overly invested. Hindi mo siya pinaparusahan. Hindi mo siya dinidismiss, pero hindi ka rin laging available. Ang effect, mas napapaisip siya, mas naghahanap siya ng consistency, mas nag-i-invest siya emotional. Ego, validation at competition. Ito ang isa sa pinaka hindi napapansin. Kapag hindi ka sigurado sa babae, minsan tumatama ito sa ego niya. Hindi dahil masama siya, pero dahil lahat ng tao may ego. Kapag may lalaki na hindi agad nagbibigay ng validation, may subconscious trigger, hindi ba ako enough? Bakit hindi siya sure sa akin? At ang ego ay gustong ma-restore ang status.
Kapag nasanay ang babae na siya ang pinipili, tapos may lalaki na hindi agad pumipili sa kanya, nagkakaroon ng internal competition, hindi man against another woman. Minsan laban lang sa sarili niya. At kapag mas mataas ang emotional investment niya kaysa sayo, doon nagsisimula ang imbalance. Stoic frame. Why scented men attract more. Ngayon, malinaw dapat ang isang bagay. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na hindi ka interesado. Hindi ito tungkol sa paglalaro ng damdamin. Ang tunay na attractive sa lalaking hindi sigurado ay kadalasan hindi talaga siya umiikot sa babae. May mission siya, may direction siya, may priorities siya. Hindi siya desperate for outcome. At sa stoic mindset, ang lalaking secure sa sarili ay hindi naghahabol ng validation. Kapag ang babae nararamdaman niya na hindi siya ang sentro ng mundo mo, tumataas ang value mo sa mata niya. Hindi dahil minamanipula mo siya, kundi dahil ramdam niyang may depth ka. Practical examples, real-life scenarios. Scenario 1. The over-available guy. Si Mark, kapag nag-chat si girl, instant reply. Kahit nasa work, kahit may ginagawa, laging present. Laging naghahanap ng assurance. After 3 months, stable sila, pero wala masyadong tension. Wala masyadong thrill. Scenario 2. The focused guy. Si Adrian may sariling negosyo. May gym routine, may social circle. Kapag nag-uusap sila, quality ang interaction, pero hindi 24/7. Hindi siya cold. Hindi siya avoidant, pero may sariling mundo siya. Result? Mas invested ang girl. Mas siya ang naghahanap ng oras. Mas siya ang nag-o-open up. Bakit? Dahil hindi siya sure kung saan siya lulugar sa buhay ni Adrian. Warning, don't confuse this with toxicity. Importante to may difference ang confident and centered versus emotionally unavailable at manipulative. Kapag sadya mong nilalaro ang emotions para lang maging obsess ang babae, short-term lang ang effect. Sa long-term, mawawala ang trust. Ang goal mo dapat ay maging mataas ang value mo naturally. Hindi ka umaasa sa uncertainty. Ikaw mismo ang stable. Emotional investment theory. Pag-usapan natin ang isang bagay na bihirang banggitin, investment principle. Sa psychology, mas pinapahalagahan ng tao ang bagay na mas pinag-effortan niya. Kapag ikaw ang mas invested emotionally, ikaw ang mas attached. Kapag siya ang mas invested, siya ang mas attached. Simple pero powerful. Kapag hindi ka sigurado sa kanya, hindi ka agad naglalabas ng lahat ng cards mo. Hindi mo agad binubuhos lahat ng emotion, time, attention at reassurance. Ang nangyayari, siya ang nag-a-adjust. Siya ang nag-i-invest. Siya ang nag-iisip kung paano ka mas makuha. Practical example. Kapag ang babae ang mas madalas mag-initiate ng conversation, magtanong ng deep questions, mag-share ng personal stories, mas siya ang nag-i-invest. At tandaan mo ito, emotional investment creates attachment. Kapag mas marami siyang ibinuhos na effort sa'yo, mas mahirap para sa kanya mag-detach. The fear of loss effect. Kaisa pang factor, fear of loss. Kapag ang lalaki ay hindi fully committed sa umpisa, may subtle feeling na pwede siyang mawala. At yung possibility ng pagkawala ang nagpapataas ng perceived value. Isipin mo ito. Mas na-appreciate mo ba ang isang bagay na alam mong laging nandyan? O yung bagay na pwede mawala anumang oras? Ganito rin sa attraction. Kapag naramdaman ng babae na hindi ka naka-anchor sa kanya emotionally, may slight fear na pwede kang umalis. At ang fear of loss ay mas malakas na motivator kaysa desire for gain. Kaya minsan, mas pinipilit niya patunayan ang sarili niya. Mas gusto niya i-secure ang position niya sa buhay mo. Polarity and masculine stability. Ngayon, pag-usapan natin ang masculine polarity. Ang stable at grounded na lalaki ay hindi mabilis mag-decide basis sa emotion. Hindi siya nadadala agad ng kilig. Hindi siya madaling masway ng beauty lang. Kapag naramdaman ng babae na pinag-iisipan mo siya, hindi agad binibigay ang commitment, nagkakaroon ng polarity. Mas ramdam niya na may standards ka. Mas ramdam niya na hindi siya automatic pass. At ang standards ay attractive. Practical example. Kapag sinabi mong, gusto kita pero gusto ko rin makita, kung aligned tayo sa values, iba ang dating nun kaysa ikaw na agad. Yung una may frame ng leadership. Yung pangalawa may frame ng dependency. The role of mystery. Mystery is not about being secretive. It's about not over-explaining yourself. Kapag lahat alam na agad niya tungkol sa'yo,
nawawala ang curiosity. Pero kapag may depth ka na unti-unting nadidiscover, mas tumatagal ang intrigue. Ang hindi pagiging sigurado agad ay nagbibigay ng space para sa gradual discovery. Example, hindi mo agad binibigay lahat ng emotional trauma mo sa first month. Hindi mo agad sinasabi lahat ng plano mo sa future. May pacing. At ang pacing ay nag-e-extend ng attraction. Kung may natutunan ka sa video na to at may mga bagay na nag-click sa'yo, suportahan mo ang channel. Mag-like ka kung nakarelate ka. Mag-subscribe ka kung gusto mo pa ng mas malalim na usapan tungkol sa stoicism, psychology ng babae, attraction dynamics at self-mastery. Hindi ito channel para mang-manipulate. Ito ay para mas maintindihan mo ang laro ng emotions at mas maging composed ka sa sarili mo. Mag-comment ka rin ng next topic na gusto mong himayin natin. Pwede senaryo mo mismo, pwede real-life experience mo. Babasahin ko yan. At tandaan mo, huwag mong habulin ng validation. Build your value. Build your frame. Build your discipline. Kapag ikaw ay buo kahit mag-isa, hindi ka kailangang manghabol. Sila ang lalapit.